Kamusta po kayo? Ako nga pala si Leo. Ako'y isang janitor na nagtatrabaho sa isang pribadong paaralan sa Samar. Dati, hindi ako naniniwala sa multo. Pero, nang mga makita ng mga mata ko at naranasan ko, tila nagbago ang pananaw ko at naniniwala na ako sa mga ito. Isang gabi, sa ika-6 kong gabi o night shift sa trabaho, ay nakakita ko ng white lady sa rooftop ng building ng school. Ang kwento ko dun ay habang palupog na ang araw, ay ako na lang at ang guard ang naka-duty sa oras na iyon. Nasa gate lang siya at malayo ang guard sa akin. Kaya ako lang talaga ang naglilinis at pumapasok sa mga silid ng mag-isa. Bukas naman ang mga ilaw, pero tila nakakabingi ang katahimikan. Tanging maririnig mo lang ay mga kaluskos na hindi mo alam saan nanggagaling. Habang ako'y naglilinis muna sa labas ng isang gusali, ay tila madaming dahon ang nagkalat sa paligid. May isang malaking puno ng mangga doon sa tabi ng gusaling iyon. Nagwawalis ako ng gabi nang biglang nakarinig ako ng sit-sit. Tss. Lumingon ako sa paligid at tumingin kung saan at sino iyon. Walang tao at tahimik muli. Hindi ko na lang pinansin o baka guni-guni ko lang. Nahulog ang hawak kong walis mula sa aking kamay. Nang dinampot ko ito, ay tila may sumitsit ulit. Pero malapit na mismo sa aking tenga. Napaupo ako sa gulat at biglang lingon ko na wala naman tao doon. Biglang natakot ako ng husto at tumaas ang aking mga balahibo. Kailangan ko tapusin ang nililinis ko, kaya pinagpatuloy ko at lumilingon ako segundo kung saan-saan. Natatakot, nanginginig at kinikilabutan ako sa nangyayari nun. Tila lumalamig ang paligid sa gitna ng dilim. Tinawag ko ang guard na baka siya ang sumisitsit. Pero tila wala at alam ko malayo siya sa akin. Tumitingala ako sa malaking puno ng mangga na baka may tao doon. Ngunit sobrang dilim lang ang nasa taas nun. Kinalampag ko ang hawak kong lata na pandakot upang maitaboy ko ang sinumang elementong nagpaparamdam na kunwari malakas ang loob ko sa ginagawa ko. Patuloy kong pinapatunog ang tambo habang nagwawalis ako nang biglang may nalaglag na parang bunga sa likod ng puno na kinagulat ko dahil sa bigat ng bagsak. Pinabayaan ko na lang at hindi tinignan ang nahulog galing sa taas ng puno na iyon. Nang baka kasi ibang makita ko. Minamadali kong tapusin ang winawalis ko nang biglang may sumitsit na naman sa akin. Tuloy-tuloy lang ang sitsit niya habang tumatayo ang mga balahibo ko. Kinakalampag ko ang pandakot ko upang maglikha ng ingay. Ngunit lalo niyang nilalakasan ang sitsit niya sa akin. Nanggagaling ang sitsit na iyon mula sa likod ng puno na kaninang may bumagsak na bagay mula roon. Parang pilit ang pinapapunta ko at pinapalapit o pinapatingin sa kanyang sitsit na iyon. Pupuntahan ko ba o titignan? O tatakbo na lang ako palayo doon? Mga tanong na nagpapakilabot sa akin. Bago ko pa ihakbang ang paa ko patungo doon, ay tila parang may nahuhulog na mahabang buhok sa aking mukha. Laking gulat ko sa pagtingin ko sa taas. Ay may isang babaeng mahaba ang suot na kulay puti at punit-punit na may mahabang buhok na hindi ko maaninag ang kanyang mukha.
Alam ko, alam ko sa sarili ko na ito'y isang white lady. Nanginginig ang bibig ko na tila gusto sumigaw at umiyak sa takot nang aking makita sa taas mismo ng gusali o yung rooftop na parang nakatingin lang siya sa akin. Di ako makasalita sa sitwasyon ko ni hindi makatakbo. Parang nagtititigan kami na wala akong nakikitang mukha sa kanya. Nakita ko na tila bababa siya doon sa rooftop at tatalon papunta sa akin. Inialis ko ang tingin ko noon, ngunit tumambad naman sa akin ang isang gumugulong na bagay na galing doon sa likod ng puno at tila papunta ito sa akin. Huminto ang gulong sa harap ko at kinilabutan ako nung humarap ito dahil isa pala tong pugot na ulo na nakatingin ang namumulang mga mata nito.